Pag-usapan pa natin ang scombroid fish poisoning kasama si Mobile Journal Jazz Paredes. Okay, Jazz, bukod dito sa tulingan, posible rin bang magdulot ng ganitong klase ng poisoning ang iba pang klase ng isda? Actually, sa case po ng tulingan, Paps, yung kasing tulingan is part siya ng Scombridae family of fish. So ito yung type of fish na talaga mabilis mag-accumulate yung histamine. Pero ayon sa BIFAR, hindi lang naman sa Scombridae family of fish pwedeng makuha itong type of poisoning na ito, lalo na kapag hindi fresh o bilasa yung isda. At syempre, mishandled. Kasi minsan nagkakaproblema rin po dun sa storage ng isda dahil nga hindi naman agad na ilalagay sa ref, napapabayaan sa labas, at doon nagkakaroon ng bacterial accumulation na nagkakos ng pagdami ng histamine sa isda. Ayun, Jazz, bago itong insidenteng nagka-allergic reaction o fish poisoning si Raymart, kumakain naman daw talaga siya ng tulingan noon. Ang totoo niyan, Paps, taong dagat siya eh. Doon siya lumaki talaga. From Zambales siya, yun yung kanyang province. Kaya talagang... Sanay siya sa mga ganyang pagkain. Tama ka dyan, Paps. Actually, yung isda, yun talagang lagi nilang kinakain before. Kaya nag-crave siya sa tulingan kasi miss niya yung bahay nila kasi nakabukod na siya ngayon. At sanay naman siyang kumain ng tulingan. Tama ka dyan, Paps. Oo. Nabanggit niya ba kung gaano raw katagal sa ref yung tulingan na kanyang niluto? Binili daw niya itong tulingan, fresh pa, pero dahil hindi naman niya agad maluluto, na-i-ref niya daw ito ng 1 linggo bago niya lutuin. Pero hindi naman siya nag-expect na ganun yung mangyayari kasi dati na nga daw po siyang kumakain ng isda. May nasabi ba, Jazz, ang BIFAR kung totoo na dapat tanggalin yung buntot? No, kanina hindi ni-discuss ni nung nakakain, lalo na kapag hindi na sariwa. Nabanggit ng BIFAR, Paps, na meron daw talagang literature na nagsasabi kaya tinatanggal yung buntot ng tulingan at ng ibang Scombridae family of fish dahil doon daw madalas nag-accumulate yung histamine ng isda sa buntot. So kailangan siyang tanggalin. Sabi ng BIFAR, tanggalin. Tatanggalin. Pero sabi nga din ng BIFAR, hindi ito yung guaranteed na safe talaga. Kailangan pa rin fresh at ma-sure natin na tama pa rin yung storage ng isda. Okay, Jazz, matapos ma-ospital itong si Raymart dahil sa isda, plano pa rin ba niyang kumain ng tulingan? No? Hindi naman ba lifetime na siyang allergic dito? Nabanggit niya, Paps, natanong ko sa kanya yan. Sabi ko, hindi po ba kayo Nadala ba natatakot? siya? Ang sabi niya sa akin, dahil nga matagal siya kumakain ng isda, syempre love niya pa rin ang isda. Pero after 1 week tong hospitalization niya, parang unti-unti lang siya kumakain ng isda. Kasi di ba po meron tayong mga tao na later in life lumalabas yung allergy. So tinest niya muna kung baka sa lahat ng type ng isda na siya allergic. Unti-unti siya kumain, pero na-realize niya na mali lang talaga yung preparation niya dun sa isdang tulingan. So kumakain pa rin siya ng isda. And yung allergy naman niya is dahil lang dun sa mishandling ng tulingan. So kakain pa rin daw siya. Kailangan daw talaga fresh at kung kaya daw na after bilin, kainin na agad, ay mas prefer daw yun para mas sure na okay at safe ang isda. Okay, Jazz, ano raw ang dapat gawin kapag nakakain ka ng mga pagkain na allergic ka doon? Ang advice talaga ng BIFAR at syempre ng ating mga medical practitioners out there na even though hindi ka allergic sa anumang klase ng isda, dapat meron kang naka-reading histamine talaga na gamot sa iyong for you in case. Pero ang maganda dyan, if nakaramdam ka na ng pangangate o konting allergic reaction, iinuman agad ng histamine. Pero kung lumalaman ito after observation at hindi naman mas umayos pagtagal, talagang kailangan na daw isugod sa ospital kasi kailangan ng agapan dahil merong mga nagsasarado yung throat pag tumagal. Delikado pagka hinayaan. Tama ka dyan, Paps. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes.